Inaasahang maibababa na ngayong araw ang mga 15 nasawi sa pagbuga ng steam at abo ng bulkang Mayon kahapon. Nagpapatuloy naman ang paghahanap sa isa pang Thai national na naiwan pa rin sa bulkan. Makibalita tayo kay Kay Butastas ng GMA Bicol. Kay. Mark, kanina nga mag-alas 9:30 ng umaga ay muli tayong umakyat ng Camp 1 dito sa Mount Mayon at hanggang ngayon ay patuloy pa rin nating inaantay na maibaba na yung labi ng mga biktima matapos yung nangyaring biglaang pagputok nitong bulkang Mayon kahapon. Ngunit hanggang sa ngayon ay wala pa rin tayong balita kung anong oras ba talaga o definite na maibababa yung mga bangkay. Alam mo, Mark, simula pa kagabi alas 11 ay tumulak na yung mga miyembro ng Philippine Army ng 901st Brigade at yung Disaster Rescue Unit from 9th Infantry Division para i-retrieve nga yung 5 bangkay. Ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nila maibaba yung mga bangkay lalo na at sobrang delikado daw sa lugar. Ngunit 30 minutes ago meron nang nakarating sa ating balita na na-recover na rin yung isang Thai national na hinahanap. Kung kaya kasama na nila ito, posible pagbaba dito sa Camp 1. Yung unang plano nila, di ba, na-mention natin sa unang mga balita na dapat i-airlift itong mga bangkay. Ngunit kanina sa ginawang aerial inspection nga ng Philippine Air Force ay hindi po pwedeng makalapag yung chopper dun sa Camp 2, lalo na at sobrang delikado ng lugar at yung weather kasi dito medyo pabugso-bugso yung ulan. So hindi po pwedeng makalapag yung rescue chopper kung kaya may posibilidad na dito na lang sa Camp 1 ibababa yung bangkay at lalakarin na ng talaga netong mga rescue team natin na simula pa sila kaninang alas 6:30 nakarating dun sa sinasabing rabbit ear kung saan nakalagay o saan mismo yung kinalalagyan nitong mga bangkay at hanggang ngayon hindi pa rin sila nakakarating ng Camp 2. Sobra kasing delikado yung lugar. Base nga sa ating impormasyon, according kay Lieutenant Joel Pedregosa, yung team leader ng rescue team, siguro mga 150 meters na lang yung pagitan nila o yung layo nila papunta sa Camp 2 at doon na magde-decide kung lalakarin ulit or dediretso na talagang i-airlift. Kaya lang medyo negatibo nga since yung weather nga natin ngayon. Yes, Mark. Kung talagang hindi pwedeng i-airlift at magdesisyon sila na buhatin at lakarin papuntang Base 1 ayon sa iyo o Camp 1, ay gaano ba kalayo yun? Gaano kalayo at sabi mo delikado, pwedeng ba i-describe at ano ba ang dadaanan ng mga rescuer para maibaba yung mga labi? Yes, Mark. Actually, yung lalakarin sila dito sa Camp 1 papunta dun sa Camp 2 ay aabutin ng 2 oras. Ngunit dahil may mga dala silang bangkay at hindi ba basta-basta pwede makababa, posible nga umabot pa ito ng 2 oras o mahigit pa. At doon naman sa gano'ng kadelikado, according dun sa nakausap natin kanina sa team leader nila, hindi sila basta-basta pwede makababa lalo na at yung mga bagong bato ay medyo matitigas at talagang may matalim na part. So hindi sila agad-agad pwede makababa kasi delikado rin para sa mga rescue team. At may oras lang ba, Kay, hindi pwedeng mag-airlift? Kung halimbawa mag-decision sila mag-airlift, may oras lang, hindi pwedeng madilim na? Actually, yung unang plano talaga dapat maging airlift. Wala naman silang sinabing may oras lang. Kaya lang, base nga dun sa mga nakausap natin, syempre kung madilim, talagang hindi po pwede kasi hindi makikita yung lugar mismo. Ngayon pa nga lang na maliwanag pa dito, nega na talaga sila kasi nga masyadong grabe yung fog dito, so wala masyadong makita yung ating mga miyembro ng Philippine Air Force. Kung kaya, sabi ko nga kanina, may posibilidad na talagang dito na lang sa Camp 1 at lalakarin na lang talaga yung mga bangkay. Sige, maraming salamat sa iyo, Kay Butastas.